evaluate natin, no? Or tanungin natin yung buhay natin. My life ba is worth living? Karapat-dapat ba yung pamumuhay ko sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao? Ayan. Sino ba yung nag-i-school dito? Ayan, lahat, no? School. Ako din. School. School area. Ayan. So, nagtatrabaho. Ayan. So, ayan, no? So, minsan, no, we need to take a pause, no? Sabi na, yung buhay ko ba? For the past few weeks. Minsan, kailangan din natin, mag-pause, evaluate, no? Tingnan natin kung ano yung, ano na ba yung nangyari sa akin for the past few days, at yung mga ginawa ko. No? Minsan kasi, kung dire-diretso tayo sa ginagawa natin, no? For the past few months, years, I tell you, no, ang Lord ang magbibigay ng okay. Anak, pause ka muna, evaluate mo yung sarili mo. No, then, bibigyan ka ng time ng Panginoon. But, let's take this time, no, pag-aralan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa maliit na simbahan ng mga taga-Colossae. Ano ba yung taga-Colossae? Alam yun, no? Kikita mo niyo po? Wala po, di ba? So, ayan. So, ang title po natin for today, A Life Worth Living. So, titignan natin kung ano yung sinabi. Actually, hindi ito sinabi. Panalangin, no? Ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. So, Colossians 1, verses 9 to 14. So, yung other verses po dyan is greetings, no, from Apostle Paul to Timothy, no. And mga sumunod is, ano yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. Ayan. So, basahin ko lang po, no, before I read. At sige po, basahin ko po muna. Sige po, turn your Bible po, no, dahil wala po tayo PowerPoint, let's take this time to buklat po yung ating mga Biblia, e-Bible, ano po ba yung mga Bible ninyo? Ayan. Colossians 1, o mga taga-Colossians, Colossas, verses 1, chapter 1, verses 9 to 14. Ayan. For this reason, sabi ni Apostol Pablo, we also, since the day we heard it, no, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful, no? Medyo kahit pa paano, yung multiplication na series ni Pastor, napasok natin dito, no? Fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing, no? Multiplication, increasing in the knowledge of God. Strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and us into the kingdom of Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Tayo po'y manalangin naman naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, panalangin namin na kami inyong samahan, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at ikaw po ang siyang mangusap, Panginoon, sa mga oras na ito sa aming Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, makikita natin, no, yung sulat, no, ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, no. Actually, yun nga, ang panalangin nito sa kanila, no. Nung marinig, no, ni Apostol Pablo na meron nga na nagsisimulang simbahan na maliit doon, ay sinimulan niya itong ipanalangin. Sabi niya doon,
do not cease to pray. I do not cease to pray for you. So, tingnan muna natin, no? I-zoom out muna natin, no? Sa kalagayan ni Apostol Pablo. It's something na ang ganda, no, nung ginawa ni Apostol Pablo doon sa mga nagsisimulang simbahan pala, na hindi sila tumigil ipanalangin, no. Kung tayo man, no, sabi nga, tayo yung prayer request natin, no, yung prayer natin ngayon is magkaroon or mag-open, no, ng Bible study dito sa Mapulang Lupa, and it turned out to be a house church. Pasok pa yun, diba? Ayan. So yun yung gagawin natin, no? We aim to that, we pray to that. And kapag nasimula na yun, tulong-tulong po tayo, no? Na ipanalangin yung gawain. No? Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo doon. No? Ang ganda ng panalangin, no, ni Apostol Pablo. And mamaya, titingnan natin, ano ba yung pinaka-panalangin ni Apostol Pablo sa kanila? No? Sabi doon, kunin ko lang yung no? Yung sa verse 10, kung makikita natin yung sa verse 10, that you may walk worthy, no? Ano ba yung worthy? Ano ba yung worthy? Karapat-dapat. Karapat-dapat. Hindi pa yun bago mag-50? Worthy. Worthy na yan. Worthy 9. Worthy, karapat buhay, no? Na karapat dapat, sabi doon, fully pleasing to Him. So, remember then, no, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans 12 verses 1 to 2, no? Offer yourself, no, as a living sacrifice, no. It's a worship, no, true worship natin sa Panginoon, no, fully pleasing to Him. So, ayan, a life worth living. So, sabi dito, a life worth living is, point number 1 po, a life worth living is productive in things that counts. Productive in things that counts, no? Hindi lang busy, no? Iba yung busy sa productive, no? Alam naman natin yan. Busy ka nga, no? Wala ka namang masyadong output or hindi ka naman nagiging productive that day. So, may breakdown, so wala siya dyan. So, si busy versus productive. So, kuha lang ako ng ilang point. So, si busy daw ay ano ba siya? Busy. Si busy ay, ayun, driven by stress. Yung tawag kong ginagawa, kailangan kong may ganito, may ganyan. Ang busy ko. At si productive daw ay driven by a mission. Ito yung kailangan kong gawin. Yung tinatawag sa amin, mission before me. Ayan. Si busy daw is trying to achieve many things at once. But si productive, working towards specific priorities. Ayan. So, ganun din, no? Minsan nakikita natin yung mga tao, no, na busy masyado, no? And hindi natin nakikita yung output nila sa kanilang ginagawa. But ang gusto ng Lord, maging productive tayo in things that count, no? Parang sa amin dati, ito yung sinabi rin sa amin dati, no, sa organization namin. Ang dami mong ginagawa, pero pagdating sa reporting, hindi naman siya nagka-count. So, parang wala din. Parang hindi siya kasama sa i-measure sa'yo. So, ganoon din sa atin, no? Lalo na pagdating sa buhay Kristiyano. Sa harapan ng Panginoon, ano ba yung ginagawa natin? It is productive or masyado tayong busy, no? Sa hindi naman pinapagawa ng Panginoon or sa busy tayo sa gusto lang nating gawin, no? But ang sabi ng Lord, be productive in things that count. Sabi sa verse 10, so that you may live a worthy of the Lord and please Him every way, bearing fruit, no? Ilang linggo na natin ito pinag-uusapan pagdating sa John, no? Apart from Him, no, we can do nothing and we cannot bear fruit kung hindi tayo
Connect. No, di tayo naka-abide, no, sa Panginoon. No, we will not bearing fruit. No. Sabi doon, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Ayan. So, sabi doon, a believer who is living a life worthy of the Lord is going to do great things and bear so much fruit. No? Sino ba gusto mag-bear ng fruit? Amen. Ayan. Amen. Hallelujah. So much fruit. Ayan. Ayan. No? Sa lahat ng ginagawa, in every good work na ginagawa natin, we will, actually kahit hindi, no, na ginagawa, kahit hindi sumasang-ayon sa atin yung ginagawa natin, I will bear fruit. No? Kahit hiniwalayan niya ako, I will bear fruit. Kahit paalisin ako sa trabaho, I will bear fruit. Kahit stress ako, I will bear fruit. No? Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. So balikan din natin, no, yung sulat ni David, no, sa Psalm 3 or Psalm 1. Yung planted by the rivers, streams. Yan. No, yung puno. You will bear fruit in every season. Yun yung gusto ng Panginoon, no, sa atin. We must focus, that matters. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? You must love God, love His people, no? In their yung ginagawa din nila, no? So, ayan. So, una, a life worth living is, diba? Kalimutan ko din. It is productive in things that count. So, pangalawa, ano daw yung life worth living? Una, productive. Pangalawa, grower o growers. Growing ever close to God. Ayan. Sabi rin sa verse 10, no, so that you may live a worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. No? Growing in the knowledge of God. A person with a life worth living is a growing ever closer to God. Are we growing, no? Sa pagkakakilala natin sa Panginoon or growing sa Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. So, hindi lang natin, no, binabasa yung Bible, hindi lang natin tayo nakikinig ng preaching or every mentoring ng discipleship para malaman about Him, but malaman siya mismo, no? Ano yung mga importance ng knowledge of God? Una, the knowledge of God is our greatest privilege and our greatest need. No? Ito yung pribilehiyo na makilala ang Panginoon, no? Then, ito rin ay yung ating greatest need sa buhay natin. Yung pagkakakilala. Mag-grow tayo in the knowledge of God. Ayan. So, pangalawa, it is the source of all true understanding in the Christian life. Ayan. So, syempre, no, yung authority ng Bible ay hindi naman natin sinasawalang bahala. No? And yung word pa rin, syempre, ng Panginoon, yung basis natin, yung foundation natin, bilang isang tunay na Kristiyano. Ano? So, yung knowledge ng Panginoon, siya yung true understanding in the Christian life. Next, it is the most important ingredients, no, ng sinigang. It is the most important ingredient in a Christian worldview. No? So, yung worldview natin bilang isang Kristiyano, syempre, again, nakaangkla pa rin sa tinuturo ng Biblia, sa tinuturo ng Panginoon ng Bible. Ayan. Ayan. Syempre, bakit? Importante, no? Yung knowledge of God, it is the great preservative from sin. So, alam natin, kilala natin yung kilala natin yung pagkakakilala natin. No, yung Panginoon, no, syempre,
magkakasala pa ba tayo, no? It will preserve us to commit sin, no? Siyempre, I am Lord, galit sa kasalanan, no? I am Lord, sabi. No, daming attributes, no, ng Panginoon na pagdating sa kasalanan. Siyempre, it will prevent us from committing yung sin. Ayan. Siyempre, it is essential din for our spiritual growth. Hindi lang po tayo basta na-convert, hindi lang po tayo basta born again and then wala na. Okay na yun. Ano na ako, maliligtas na ako, tinanggap ko naman na si Lord. No, but it's a must for us bilang isang Kristiyano, no, na mag-grow in the knowledge of God. So ito rin yung pandagdag, no, essential for our spiritual growth. Paano tayo mag-grow? No, sabi din sa New Testament, di ba? Ang baby, no, ang baby daw ay kailangan ng milk. No? Kung tayo mismo, mga bagong believers, mga bagong Kristiyano, hindi natin sila inaalagaan, hindi natin sila pinapakain ng milk o pinapainom ng milk, ayan, doctrine kaagad, I mean yung hard meat kaagad, no, na hindi nila kayang manguya, no. So parang yun yung warning din sa New Testament, no. But it is us, no, na kailangan natin ng personal relationship, personal knowledge sa Panginoon para mag-grow po tayo. Ayan. Para mag-grow sa Panginoon, okay. Hindi. Ayan. So, ayan. How to grow in the knowledge of God? Una, God alone is the author of knowledge, of our knowledge of Him. No, sabi rin sa Proverbs, no? Ano sabi sa Proverbs 1 verse 7? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero magkaiba yun, no? Knowledge and wisdom. But yung wisdom is application of your knowledge, no? But, ayan, yung pagkatakot natin, hindi lang, again, parang sinare ko rin to, no, nung sa devotion namin nung last Friday. Yung fear kasi na tinatawag sa Panginoon, hindi naman siya yung trembling na natatakot ka, no, na, ang Panginoon, pag may ginawa ko doon, no. Pero yung reverence mo sa Panginoon, yung deep devotion mo sa Panginoon, so yun yung mag-i-start ng wisdom and knowledge sa Kanya. Actually, sinabi rin yun, inulit yun sa verse 9, chapter 9, no, the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. Basta yun, kalimutan ko na siya. Balik, message ko na lang po. So, inulit din siya dun sa chapter 9. No? It's the beginning of knowledge. O, it's the beginning of wisdom. No? Yung pagkatakot, o yung reverence natin sa Panginoon. And acknowledge natin, syempre, ang Diyos, siya yung author nun. Nung knowledge na gusto natin. Ayan. Pangalawa, it involved spiritual wisdom. The Spirit or the Holy Spirit illuminates our minds to the truth of God's Word. So, totoo po yun, no? Na talagang ang banal na Espiritu po, no? Ang siyang tumutulong sa atin upang maintindihan ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. No? Ito yung naririnig ko kay Pastor. Try mong huwag magbasa ng Bible sa buong buwan. Tapos try mo ulit bumalik. No, parang, ha? Ano daw? No? Pero ibig sabihin, umalis yung banal na Espiritu. Nalob. Kailangan mo i-recharge. Sorry. Ayan. Pero, ayan, no? So, it is us, no, na through our journey, through our process sa ating buhay Kristiyano natin, no, it involves spiritual wisdom. Next, it requires patience, endurance as we embrace God's Word. So, pasensya, basta magpasensya tayo, no? Great endurance, no? As we embrace yung salita ng Panginoon. So, hindi lang
basahin natin, okay, wisdom ng Lord. Ay, ito yung gusto niya sabihin sa akin. So, hindi. No, it is a deep relationship. Kailangan ng deep relationship natin sa Panginoon to truly understand kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. So, wag po natin, wag po nating hayaan na i-interpret natin yung salita ng Panginoon on our own wisdom, yung ating sabi sa amin, yung inyong mga mental model, dahil it will cause talagang iba-iba yung translation or interpretation pagdating sa Bible. So, again, syempre, yung knowledge is nanggagaling sa Panginoon, and yung continuous study, continuous seeking yung word ng Panginoon. So, maging pasensyoso lang po tayo. Minsan, hindi natin maintindihan, but sabi ng Lord, ask for wisdom, and ibibigyan ka niya. Next, it can never separated from a life of faithfulness and obedience. So, how to grow in the knowledge of God? God alone is the author of our knowledge of Him. It involves spiritual wisdom. The Spirit illuminates our minds to the truth of God's Word. It requires patience, endurance as we embrace God's Word. It can never be separated from life of faithfulness and obedience. Ayan. Sabi sa Jeremiah 29, chapter 29, 9, verses 23 to 24. Kung meron po tayong Bible, buksan po natin. Sabi sa 23, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let him who glorifies glory in this, that he understand and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in this I delight, says the Lord. So therefore, let each of us declare yung sinabi ni Prophet Jeremiah, kung ano yung importansya. Sa Tagalog, basahin ko lang po yung verse 24. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Huwag natin ipagmalaki yung wisdom natin. Huwag masyado na matalino ako. I have this, I have that. Kaya kong mag-bar exam kahit walang review. Kaya kong magkaroon ng iba't ibang karuktong ng pangalan. Ayan. RPM, RN, PhD, OMG. Love show. Ayan, so, huwag natin ipagmalaki yung kalakasan natin, huwag natin masyadong ipagmalaki yan, yung lalo na, sabi doon, do not, nor let the rich man glory in his riches. Ano rin sinabi ng Bible sa New Testament regarding sa mayayaman? But hindi ibig sabihin lahat ng mayaman ay mahirap pumasok sa kaharian ng Panginoon. But do not glory on your riches. Huwag natin ipagmalaki na I have all these things. Pero ang sabi ng Panginoon, kung may nais magmalaki, ano daw yung pagmamalaki natin? Ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa atin. Pero minsan nahihirapan tayo na ipagmalaki yun, kasi hindi sapat, or nahihiya tayo na ipagmalaki yung pagkakilala at pagkaunawa natin sa Panginoon. Kasi hindi
tayo nagbabasa ng Bible. Ayan, di ba? We are not growing spiritually. So we do not study our word, study His word. No? But, sabi doon, pagmalaki niya ang pagkakilala at pagkunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Parang ano yung kanta kanina? Ako'y makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh ang nagsabi nito. Si Yahweh po ang nagsabi nito, no? So, naniniwala po kayo si Yahweh ay Diyos Ama? Or siya po ay... si pastor lang po ang may lakas na magdadali. Matabang si pastor. Ayan. So, pangatlo, a life worth living is able to handle unexpected with grace. Ayan. Unexpected. Kaya natin mag-handle na dumarating na hindi natin inaasahan, no? Nang may grace. Hindi yung, unexpected. Huwag na lang. Hindi natin kayang i-handle yung good man or bad things na dumating sa atin. Unexpected, no? May napanood ako kahapon ba yun? Unexpected delivery. Gusto mo ka-receive nun? Unexpected delivery. Mga 10 giraffe. But sabi doon, a life worth living is able to handle the unexpected with grace. Sabi sa verse 11 ng Colossians, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. No? Kaya mong i-handle yung ibibigay ng Diyos sa'yo, i-aalaw ng Lord sa'yo. No? Isang great example nito, no? Sino? Si Job, no? Talagang ni Job, no? Kaya daw mahirap ang trabaho kasi si Job. Pastor. Alam mo natatandaan kayo. Ayan, so, we were able to handle, no? Ano man, ibigay ng Diyos sa inyo, maganda man ito, blessing, unexpected blessing. Paano natin ito i-handle? May blessing. Wala na lang. Basta tayo, ganyan. No? Unexpected delivery. Unexpected, hindi pwede kasi unexpected. Hindi pwede din, yung job offer. Unexpected. Pwede yun kasi nakapost yung CV mo, resume mo sa Indeed. Parang meron yata sa akin. Dito ko lang. Unexpected, may nag-offer, job offer, or your, interview, ganyan. Paano mo to i-handle ng with grace? Minsan, nakukulong tayo sa, hindi ko kasi alam. Nakukulong tayo sa, hindi ko naman yan, wala akong background for that. But, hindi naman yan magra-random, tawag para sa mga hindi naman nila nakikita yung potential. Alam mo yun, papel lang yan na nakapost, nakita, may potential to, pero hindi ka pa naman nila nakakausap. But, ayun ay kilos ng Panginoon nasa buhay natin, and huwag nating pakawalan yung mga ganong opportunity. Let's take a bold step na, sige, alam ko ang Diyos yung tumawag, yung Diyos yung align neto sa akin. And let's take that opportunity. And the bad side naman, unexpected. Ayan, ano ba unexpected na masama? Dumating siya. Sino siya? Kayo, may iniisip kayo. Ayan, may unexpected things na hindi maganda. Unexpected mo na tumaas na naman yung yung uric. Hallelujah. Unexpected, expect mo talaga na tumaas yung uric mo.
unexpected yun, kapatid. Ako naniniwala, oo. Unexpected yun. Alam kong binago ka na ng Panginoon. Talagang hindi mo na ginagawa yung mga hindi na makakabuti sa'yo. No, paano mo siya i-handle? Or another bad things, no? Na ginawa. But, grabe yung panalangin ni Paul, no? Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Ayan. Ayan, ba't na wala? Ayan. So, ano po yung una natin? Ay, life worth living is productive in things that count. Pangalawa, a life worth living is growing closer to God. Pangatlo, is able to handle the unexpected with grace. Pangapat, a life worth living is grateful sa Panginoon. Ayan. So, ayan, nagiging Sunday school na po ako, ano? Ayan, a life worth living kasi, ayan, mga anak, ayan po, kilig po tayo. Naglilikot na sila. Ayan. A life worth living is grateful to God. Grateful ba tayo sa Panginoon? Amen. Amen. Salamat po sa lima na sumagot. Amen. Ayaw, sumagot. Ayan. A life worth living is grateful to God. Sabi sa verse 12, giving thanks to the Father. Sige po. Giving thanks to the Father who has qualified. Ito yung maganda, no? Bakit tayo magiging grateful sa Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo, who has qualified us to be partaker of the inheritance of the saints in the light. No, sa ibang salin, giving thanks to the Father who has qualified us. Yun din pala yun. Sa Tagalog, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. No, kung tayo po ay patuloy po namumuhay, no, sa kadiliman, how we can be a partaker, no, sa inheritance na sinasabi ng Panginoon. No, kaya sabi ng Lord, no, na tayo ay mamuhay ayon sa liwanag. Kaya, bakit kailangan natin maging grateful, no, sa Panginoon? Sabi sa verse 12, because of our share of inheritance. Grabe yung, hindi lang siya basta inheritance. Ano ba yung inheritance sa Tagalog? Ha? Mana? No? Inheritance. Yeah, mana. Sino gusto na nito kunin yung inheritance niya sa Panginoon? Amen! Amen! Hallelujah! Sige, dadalhin ka namin doon, kapatid! Kami mismo, kapatid sa'yo. Hallelujah! Ayan, sige po. No, bakit kailangan na? Gusto ko sa'yo. Matabang, lumalaban. Ayan. Our share of inheritance. Ginawa tayong karapat-dapat upang makibahagi, no, sa inheritance ng Diyos. Of His inheritance. No. Yun pa lang. Ano na eh, panalo na tayo eh. Yun pa lang. Ay, Lord, thank you kasi partaker ako ng inheritance. Oh, no, no. Yun pa lang, talagang wala ka ng pagpapasalamat sa Panginoon, no? Unless talagang gusto mo nang kunin, parang prodigal son. Ayan, kunin mo na yung mana mo at gusto mo ba? Ayaw nyo na. Pangalawa, bakit kailangan natin maging grateful? Because inalis tayo from darkness to light. Sabi rin sa New Testament, inalis na tayo. Because Jesus, the light of the world, no, hindi siya matatago. He cannot be hidden. No. And yung
pagtanggap natin sa Panginoon, no, yung pag-embrace natin sa buhay Kristiyano, pag-embrace natin bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay sumusunod na ayon sa liwanag. Tayo ay namumuhay sa liwanag dahil inalis niya tayo. No, sa John 3:16, no, John 3, then yung 17 to onwards na. Yung mga nasa kadiliman, natatakot silang lumapit sa liwanag kasi na nare-reveal yung kanilang ginagawa. So, tayo, dahil sinugo natin yung buhay natin sa Panginoon, na we are admitting na nagkasala tayo, so we are admitting na makasalanan tayo, na namuhay tayo once sa kadiliman, but nung dumating si Kristo, in-offer niya yung kanyang buhay, no, tayo ay sumunod sa liwanag. Sino gusto nyo sinunod sa liwanag? Ay, wala. Okay, muna susunod sa liwanag. Ayan. Pangatlo, we are redeemed. No, sabi sa last verse, no, ayan. Nawala sila. We are redeemed, no, ng Panginoon. We are redeemed sa ating siyak na kamatayan, sa ating pagkakaalipin, sa kasalanan, but by the redemption, no, na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay inalis na sa hawak ng kadiliman. We are redeemed. Sabihin nga natin, I am redeemed. I am redeemed. Ayan. Kaya niyo mag-redeem ng points. Dito. Ayan, we are redeemed. No? Be grateful sa Panginoon because of our shared inheritance. Inalis tayo from darkness to light. Redeem tayo ng Panginoon. We find ourselves growing in intimacy with God. We are able to handle the unexpected with grace. And we are thankful, grateful, no, sa ginawa ng Panginoon. Let it be so in each of our lives. No? Again, step back tayo. Am I really living a life of worthy in Him? Sa harapan ng Panginoon, no? Sabi ng Apostol Pablo, pinanalangin niya yung mga taga-Colosas, no? Na maging worthy yung kanilang pamumuhay, no, sa harapan ng Panginoon. So, ganun din po tayo, no? Isipin natin, no, na ang panalangin ni Apostol Pablo ay sana ganun din yung panalangin natin sa isa't isa, na hindi lang kay ganito, hindi lang kay ganyan, but sa buong iglesia po natin, no. Kahit wala po dito, no, na pataalam natin, no, na kasama natin sa iglesia o sa ministeryo ng Panginoon, ipanalangin po natin sila, no. And sabi doon, you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful. Ito yung maganda kasi, being fruitful in every good work, and increasing the knowledge, in the knowledge of God. Sino gusto nun? Amen. Amen. No? So, gawin natin, no, yung kailangan gawin, to grow, to bear fruit, na mamuhay na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, na pleasing, fully pleasing sa Kanyang harapan. No? We cannot do that kung wala tayo sa presensya niya. We cannot do that kung pilit nating nilalayo yung sarili natin sa presensya ng Panginoon o sa fellowship natin sa Kanya. So, I invite everyone to stand up. Dito na po ako magtatapos. And I invite po yung worship team. Let's stand po. No? Let's take this time to pray
No, Lord, gusto kong mamuhay ng karapat-dapat sa harapan mo. Gusto kong patawarin mo ako, no, sa mga kasalanang nagawa. No, kung ano man yung mga tinatago pa natin kasalanan, yung mga paborito natin na kasalanan. Each one of us, meron tayong mga paborito na kasalanan ginagawa na we are taking for granted na ang Diyos ay laging nandyan. No? Nakatingin lagi sa 24/7 kung ano yung ginagawa. Maganda ba yan? It's a worth living? Or ito ba ay hindi naging kalugod-lugod sa kanyang harapan? No? I-ano natin yun. I-acknowledge natin lagi na ang Diyos ay all-knowing God. All-powerful God. No? Na hindi natin kayang pagtaguan yung Panginoon sa ginagawa natin. No?